Tiniyak ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na pipirmahan niya ang panukalang batas na magpapaliban sa barangay at sangguniang kabataan elections bago ito mag-lapse into law sa August 14. Ayon sa Pangulo, mas mainam na ipagpaliban ito upang mabigyang focus ang nakatakdang halalan sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM. Giit ng Presidente, katatapos lang ng midterm elections at nakatakda rin ang kauna-unahang halalan para sa BARM Parliament sa Oktubre na isang makasaysayang yugto dahil unang pagkakataon itong gagawin. Because we are facing one of the biggest elements here, kakatapos lang natin ng malaking eleksyon, midterm election. Susunod na rito yung BARM. Isasabay pa natin ngayon yung barangay. Masyado ang COMELEC actually nagsasabi hindi namin kaya dahil ang hindi naman ang kailangan nating tutukan yung BARM. You have to remember the BARM election that is upcoming in October is the first time we have ever had this kind of election at all. At all. Sa buong kasaysayan ng Pilipinas, hindi pa nagkaroon ng BARM Parliament na hinalal ng tao. Binigyang diin pa ng Pangulo na kritikal ang halalan sa BARM para sa tagumpay ng peace process sa rehiyon. Maging ang ilang lokal na opisyal umano ay nagpahayag din ng pangamba sa magkadikit na schedule ng dalawang halalan. Paliwanag pa ng Pangulo, hindi rin lalabag sa desisyon ng Korte Suprema ang pagpapaliban dahil hindi nito paiikliin ang termino ng mga kasalukuyang barangay officials kundi palalawigin pa nga. Anya ito ang pinaka-sensible na solusyon upang maiwasan ang pagsabay ng mga halalan at matiyak ang maayos na paghahanda para sa BARM elections. So, that is why it is so important. And if that election fails, malaking bagay, malaking failure yan dun sa peace process. Kaya't kailangan maging matagumpay ang pagganap ng halalan ng BARM. And that's why we really are focusing on that. So I think the most sensible the most common sense solution is to postpone. In the heart of changing lives, ako si Brigada Maricar Sargan ng 105.1 Brigada News FM Manila, the Music and News Authority.